Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Ito po yung pangalawang araw po ng ating daily devotion mula po sa Aklat ng Mga Awit, at ang ating babasahin po ngayon ay ang pangalawang salmo, no? So, akin pong babasahin muna bago tayo dumako sa panalangin at pagbule-bule ng kanyang banal na salita. Basahin ko po. Ang haring pinili ni Yahweh. Bakit nagbabalak maghimagsik ang mga bansa? Sa sabwatan nilang ito'y anong kanilang mapapala? Mga hari ng lupa, nagkasundo at sama-samang lumalaban. Hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Sinasabi nila, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos. Dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa Sayon, sa bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. Ipahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak. Mula ngayon ako na ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay ipamana ko. Dudurugin mo sila ng tungkod na bakal. Tulad ng palayok, sila'y magkakabasag-basag. Kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo. Ang babalang ito'y unawain ninyo. Paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang. Sa paanan ng kanyang anak, yumukod kayo at magparangal. Baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O Diyos sa mga makapangyarihan, maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon God. Lord, maraming salamat po, Panginoon Diyos. Lord God, sa pagkakataon ito, Lord God, na aming mapagbulay-bulayan, O Diyos, sa iyong banal na salita. Kaya nyo, Lord God, ang iyong karunungan ay patuloy na pagdaluin nyo, O Diyos, sa iyong lingkod, Panginoon God. Ikaw mahayag, Panginoon Diyos. Ikaw mapagpala, Panginoon. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin, O Diyos, ang devotion na to sa iyong mapalang kamay. Ikaw maparangalan, Panginoon God, sa lahat ng papurit parangal, sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos. Hallelujah. So sa pangalawang salmo, inilalarawan po dito ang paghimagsik ng mga bansa, no? Naghimagsik sila laban sa Diyos at sa mga hinirang ng Diyos, no? Si Jesus Christ na siyang maghahari sa mundo, no? Para i-establish ang kanyang eternal kingdom, no? So, iniisip ng mga tao na sila ay lalaya. Di ba? Sabi dito, iniisip nila na sila lalaya pag kumawala sila sa Diyos. Huh? Paglalay sila sa Diyos. Pero ito po ay isang malaking pagkakamali. No? Napakalaking pagkakamali. No? We can only be free by wholeheartedly serving the Lord, the Creator. No? Doon lamang tayo lalay, mga kapatid. No? Only God can set us free. Yun po ang dapat pakatandaan po natin. No? Kaya nga natatawa lang ang Diyos no? Natatawa lang ang Diyos sa pagmagsik ng mabansa dahil kailanman ay hindi siya magagapi ng mga ito, no? Pinagmamalaki nila ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang lakas, no? Pero limitado ang power ng mabansang ito, no? Samantalang ang Diyos, omnipotent, no? Omnipotent po, mga kapatid, walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos. God is all-powerful, no? Siya po ang lumikha ng mundo at lahat ng nakapaloob po dito. Yun po ang pakatandaan natin. Pero, yung mga naghahari-harian ng mga bansa, no? Na puno ng pride, nagmamalaki sila. No? Nagmamalaki, kaya they rebelled against God. Nagimagsik sila, no? And tried to break free, no? Break free from Him, no? Pero tumawa ang Diyos, no? Tumawa ang Diyos sa kanilang kamangmangan, no? Sa kanilang kamangmangan na anumang kapangyarihan ng tao, galing yan sa Diyos.
Galing lamang sa Diyos, mga kapatid. Walang maipagmamalaki sa Diyos. Wala tayong sukat ipagmalaki. Dahil lahat ng lakas natin, kapangyarihan natin, tinatamasa natin, galing yan sa Diyos, no? Kayang-kayang bawiin ng Diyos ang lahat ng yan. Kung nanaisin niya, kaya niyang kunin lahat. So, walang maipagmamalaki ang tao. No? Wala pong maipagmamalaki, no? Kaya nga tayo po, pinapaalalanan po ng Diyos, no? Pinapaalalanan po tayo, no? We surrender fully. Isuko natin ang ating buhay, submit to God's reign, no? To His royal Son, Jesus Christ. Isuko natin ang ating mga buong buo, lahat. Lahat ng aspeto ng ating buhay, isuko natin sa Diyos, no? Si Jesus Christ dapat ang hari ng puso natin at ng ating buhay. Yun po, mga kapatid, no? Para maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus dito, no? Na we need to submit to the leadership, no? Sa pangunguna, paghahari ng ating Panginoon every day of our lives. Sa araw-araw po ng ating buhay, dapat sinusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Walang maipagmamalaki. Kaya nga sabi dito, sa last na verse, mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan, no? So mapalad tayo, mga kapatid. Yun po ang patuloy kong pinapaalala na mapalad tayo dahil sinuko natin ang ating buhay sa Diyos. No? Kaya palalahan natin yung mga tao na sa paligid natin. Paalalahan natin na walang maipagmamalaki ang sino man. No? Ang dapat na ipagmalaki ay ang makilala natin si Jesus sa ating puso, sa ating buhay. So yun, mga kapatid, ang alalahan natin, yun ang tinutukoy ng salmong ito, no? Pinapaalalahan tayo. Pinapaalalahanan na sa Diyos lamang tayo dapat magtiwala. Hindi po sa sariling kakayahan natin. Huwag po tayong umayon doon sa mga iba na naghimagsik. No? Lumalayo sa Diyos. No? Dapat natin silang akayin. Papunta sa Diyos. Yung mataang ito dahil kawawa sila. Kawawa sila. Kaya yun, mga kapatid, yun po ang patuloy pinapaalala, no? Pinapaalala sa bawat isa sa atin na ito na ang panahon na dapat ipagkatiwala natin ang ating mga buhay, no? Ang ating mga puso sa paghahari ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa kanyang banal na salita at patuloy na pag-aaralan po natin itong mga salmong ito, no? Sunod-sunod, araw-araw po na babasahin natin at ating ipapaliwanag ng 5 to 7 minutes po. So, tayo po ay manalangin at patuloy na hingin natin sa Diyos ang kanyang pangunguna sa atin, no? Na turuan tayo na patuloy na makasunod sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Thank you so much, Lord God. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon, O God. Lord, Panginoon, ang dapat namin ipagmalaki, Lord God, ay Ikaw, Panginoon, O God, ang aming Diyos. Lord God, nakilala ka namin bilang aming tagapagligtas, kapatuloy, Panginoon, O God, na pangunahan mo kami, Panginoon, sa araw-araw naming buhay, Panginoon Diyos. At tulungan mo kami, Lord God, na ito rin po ay ma-share namin sa iba, Panginoon, O God. Lord God, na lalo na sa mga taong walang kaugunayan sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong paghahari, Panginoon O God. Ikaw ang patuloy maghari sa buong mundo, O Diyos. Hallelujah. Patuloy, Panginoon O God, ay pinagkakatiwalam namin ang aming mga buhay sa iyong pag-iingat, Panginoon O God, at lahat ng aming buong sambayan, Panginoon Diyos. Tanggapin mo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsambat, pagdakila, sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hallelujah.